Naatrasan ni Celine ang paa ng isang janitress doon, nakita niyang nakayuko ang babae, hawak ang isang paa, dumadaing sa tindi ng sakit. Aray ko nakita ito ng katabing estudyante ni Celine na naghahanap din ng kanyang schedule. Aling Maria, OMG, nagdudugo ang nails niya, natawag ang pansin ng iba pa, hindi malaman ni Celine ang gagawin, gusto niyang tulungan ang may edad ng babae. Sorry po, hindi ko sadya, huwag mo nga siyang hahawakan, nakita mo nang na-injured mo, syunga ka lang? Tiningnan pa siya ng masama ng estudyante, mula ulo hanggang paa, sabay ng pag-irap. Kasi naman, ang arte-arte, nakabota pa, cowgirl style kuno, kulang na lang kabayo. Nagtatawanan ang mga kabataang babaeng nanonood sa kanila, nagbubulungan. Napaatras si Celine, hindi alam ang gagawin, namumula ito, nakikita niyang pinagbubulungan at pinagtatawanan nga siya lalo ng grupong kasama ng estudyante sa kanyang harapan. American Western fashion ba ang peg, hindi naman mukhang Amerikana, parang naligo lang sa gluta. Sabi naman ng isa, sa tindi ng pagkapahiya. Halos tumakbo palayo si Celine, sinundan pa rin siya ng tawanan ng grupo, dumiretso ito sa banyo, hindi mapigilan ang mga luha. Sayang lang mga luha mo sa kanila, miss, huwag kang papatalo, magugulo talaga ang mga babaeng yon. Natigil sa kanyang pagiyak si Celine, lumingon sa pinagmulan ng boses. Mula sa pinto, nakita niya ang isang simpleng babaeng estudyante. Naalala niya, ito ang pinagtanungan niya sa pagpasok pa lang sa gate kanina. Inabutan siya ng estudyante ng isang rolyo ng tissue, kinuha ito ni Celine saka. Sa salamat, katabi mong mga yon, paglapit mo pa lang sa board, pinag-uusapan ka na nila, di mo napansin, halos git-git ka nila kaya naapakan mong janitress? Gaganoon ba? Hindi ko alam na may intention sila? Hindi mo nga kasi napansin, focus ka sa paghahanap ng schedule, ako nga pala si Mary Jane, Jane na lang, kaklase ko mga yon, pasaway talaga. Kilala mo pala sila, simula first year, psychology kami, pero mga yon, dapat silang mga pasyente sa mental, may mga tama sa utak. Sabay hagak-jack ni Jane, natawa na rin si Celine, salamat sa iyo, ganoon pala sila, iiwasan ko sila sa susunod na makasalubong ko sa hallway. Kung ako, sasagasaan ko pa mga babaeng yun, joke lang. Iwas na rin ako sa gulo, nakabanggaan ko na rin yung grupo ni Helga, pinatawag kami sa office. Matatanggal ako sa dean's list, mawawala ang scholarship ko kaya always kain ng pasensya biscuit, graduating, alam mo na, Naunawaan ni Celine na iba si Jane sa sinasabi nitong grupo ni Helga. Tama nga, mas mahalaga ang makagraduate, mas sterile na sana ang e-enroll ko sa journalism, hindi pa nga ako nakapag-enroll. Talaga, ahead ka na pala sa amin, tutulungan kita, kilala kong mga professor rito. Pero, after lunch na, tiyak maglalaho ng grupo nun, lakwatsa time na. Kahit paano naibsan ang sari-saring emosyong nararamdaman ni Celine, para magkakilala ng mabuti, inaya niya itong kumain sila sa kantin. Sa pagkakataong ito, kasama nila si Andeng, nakikinig lang ang katulong sa pag-uusap nila, ini-enjoy ang masarap na pagkain sa kantin na yun. Talaga, galing ka sa States, kaya pala, tama naman pala sila na naka-western look ka pero pakiba nila, may ibubuga ka naman pala. Napailing si Celine, hindi ko naisip na dapat ibagay kong pananamit dito, nasanay kasi ako roon, sa susunod, hindi na ako magsusuot ng bota. Nagtawanan sila, hindi man masakiyan ni Andeng ang pag-uusap nila, nahuhulaan niyang may naiinggit kaagad sa kanyang among si Celine. Pero teka, iyong janitress, nagdugo ang paa niya, baka kailangan ko siyang balikan at ipagamot, kita ang sobrang pag-aalala sa mukha ni Celine. Si Aling Maria actually, may isang buwan pa lang siyang higit dito, bigla kasing nawala ang matagal ng janitor dito, si Mang Kulay, nag-resign yata. Sana makausap ko siya, hihingi ako ng sorry, o ipapagamot ko siya. Ewan ko ba, grabe namang sa pag-address mo lang, nagdugo na ng ganun ang mga kuko niya sa paa, kala mo, tinaga ng itak. Nanlaking mga mata ni Andeng, ngayon naunawaan niyang pinagkukwentuhan ng dalawa. Ano bang hitsura ng janitress, Ate Celine? Hindi ko nga nakita ang mukha niya, nakayuko kasi. Si Jane ang naglarawan dito, may pagkapangahan siya, malalim ang mga mata, makapalang kilay, siguro nasa age ng 50s, kaya lang, may pagkakuba, madaling makilala. Tumanggo-tango si Celine, naroroon pa rin sa isip na gusto niyang makita ito para humingi ng tawad at tulungang maipagamot ang anumang pinsala. Ay, magbubukas na ang registrar's office, sasamahan kita, itutur kita, Miss Celine. Bumalik naman si Andeng sa van na nakaparada sa tapat ng university, naglalaro pa ito ng toothpick sa bibig nang mapansin ang isang babae. Tak-ang-taka mga mata ng Tibo, ang babaeng nakita ay gaya sa inilarawan ng bagong kakilalang estudyante ni Celine, pero dito iika-ika sa
Paglalakad, napapakamot ng ulo si Andeng. Baka nagkakamali lang ako, pero pareho ang description ng sinasabi ni Jane sa matanda na ito. Ang kanyang atensyon ay naaga ng mag-inang nagtatanong sa gwardya sa gilid ng kanyang sasakyan. At paglingon niya, wala na ang matanda, samantala sa mga oras na yon. Sir, may dalawang babaeng naririto, hihingi raw ng tulong sa pagkawala ng kanilang kapamilya. Ang city editor ni Rudy ang kumatok sa pintuan niya. Sige, papasukin mo sila, malungkot na umupo sa kanyang harapan ang dalawang ginang. Good morning po, sir, kami po ay nagmula pa sa probinsya, hihingi po sana kami ng tulong na may panawagan ang pagkawala ng aming nakakatandang kapatid, may higit 1 buwan na ang nakalipas. Tiningnan ni Rudy ang mga larawan na inilapag ng mga ginang. Naipablotter na ba ninyo ito sa pulis? Opo, nang mahigit 1 linggong hindi umuuwi ang kapatid namin, nag-report na po kami sa istasyon. Bakit, ano bang huling pagpapalim nito, at saan ito nagtatrabaho? Sa Kanlubang University, matagal na pong janitor siya roon, sabi naman po ng school, hindi nagpaalam ang aming kapatid, at basta na lang iniwan ang kanyang trabaho. Nagulat si Rudy sa narinig, iyon ang universidad na papasukan ng kanyang anak, at alam niyang sa mga sandaling iyon ay nag-e-enroll na ito. Bigla, nagring ang cellphone ng isa sa mga ginang, nagpaalam itong sasagutin. Hello, ateng, ano balita riyan? Mangyak-ngiyak ang kausap sa kabilang linya. Wala pa rin, sabi ng gwardiya, hindi pa bumabalik si Pulay ko, ano kayang nangyari sa taong yon, 1 buwan na. Nandito naman kami sa Maynila, ipapalathala na namin ang picture niya sa dyaryo baka sakaling may makapagturo sa kinaroroonan niya. Sige, kayo nang bahala riyan, sabay pagbulalas nito ng iyak. Sa van, nakikita ni Andeng ang paghagulgol ng matandang babae. Pero hindi niya alam kung anong sanhi, at kung ano ang pinag-uusapan nito at ng gwardiya. Natapos ang pagpapa-enroll ni Celine, masayang nagpaalam pa si Jane sa kanila. See you sa pasukan, Miss Celine, salamat sa tulong mo. Jane, nasa akin na ang number mo, tatawagan kita. Okay, ingat kayo. Nakapasok na si Celine sa van, gustong magkwento rito ni Andeng tungkol sa matandang nakita niya sa labas ng gate, pero di na natuloy. Lumipas pa ang 1 linggo, 2 magkasintahang estudyante ang sadyang nagpaiwan sa universidad, hatak ng lalaki ang babae, halika, saan, baka makita tayo ng guard na maglilibot dito, hindi, busy pa ang mga makong na iyon sa panunood kay Tanggol sa outpost nila. Saka sandali lang tayo, may ipapakita lang ako sa'yo, pinong kurot ang ibinigay ng babaeng estudyante sa lalaki, Dandreb, mukhang, may binabalak ka.